Gab, ba't ba ang tagal mo? Tawag nito habang nakatayo sa itaas malapit sa hagdanan. Sandali lang, paakayat na. Camila, basta sundin mo lang ang sinasabi ko sa'yo. Hindi na ako lalapit sa'yo. Walang magiging problema basta wag ka lang lumapit o makipag-usap sa kahit na sinong lalaki. Lalong-lalo na sa Edward na yan. Bukas ibibigay ko ang bagong cellphone mo at ibibili kita ng bagong SIM card para makausap mo ang anak mo, 2 cellphone kung sabi ka nang makita ang anak mo. Bago ito umakyat sa itaas. Muntikan pa silang makita ni Jennifer. Anong ginagawa mo dito, babe? Kanina pa ako naghihintay sa taas. Wala, may nakalimutan lang ako. Hindi maintindihan ni Camila si Gab dahil pinagbabawalan siya nitong makipag-usap sa kaibigan nitong si Edward. Alam mo, babe, naaawa ko kay Camila. Mabait na, maganda pa. Nagawa pang iwan ng lalaki. Ang swerte na kaya niya. Marunong pa sa gawaing bahay. Napakawalang kwenta ng lalaking iyon. Hindi man lang naawa sa anak nila. Naaawa nga ako, siguro sabik na siyang makita ang anak niya. Sige babe, matulog na tayo. Teka babe, bukas pareho naman tayong wala. Trabaho. Saan ka pupunta bukas? Tanong sa kanya ni Jennifer habang hawak ang iniinom ang isang basong tsa. Bukas aalis ako. Pupuntahan ko ang pinsan kong si Alexandra at dadalawin ko na rin ang bahay namin. Bukas ng umaga uuwi din naman ako agad. Bakit? Hindi ka ba sasama? Hindi ako sasama kasi dadating bukas ang kaibigan kong si Cheska. Paghahanda namin siya na makakain. Papatingin ko sa kanya yung adobo na natutunan ko sa iyo, Camila. Isang gabi tapos sasamahan ko siya sa hotel niya. Alam mo na, hindi din siya kabisado dito. Sige, mabuti yan, babe. Mamasyal na rin kayo, isama niyo si Camila. Kawawa naman dito. Maganda nga ang naisip mo, babe. Sige, matutulog na tayo. Maagang umalis si Gab para mabilhan si Camila ng cellphone at madaanan na rin ang bahay nila. Camila, pwede bang ako magpatulong sa iyo? Ano po yun, ma'am? Tulungan mo ako magluto para sa kaibigan kong darating siya ngayon. Dito siya kakain ng lunch. Sige ma'am, ano pong gusto mong lutuin natin, ma'am? Gagawa tayo ng dessert at saka yung adobong niluto natin ng isang araw. Pero gusto ko ako magluto ng adobo para matikman naman ni Cheska kasi tinatawanan ako nun. Dahil kahit isa ay wala akong alam lutuin. Prito-prito lang naman ang alam ko. Sige po ma'am. Habang si Gab naman ay busy sa pamimili ng cellphone niya. Miss, pwede patingnan yan? Sabi nito sa isang sales lady ng isang sikat na brand ng cellphone. Ito po sir. O yun nga. Tamang-tama po. Latest po ito. May kamahalan nga lang po. Magkano po? Tanong nito sa sales lady. 25,000. Sagot nito ng sales lady habang kinukuha ang isang unit ng cellphone para makita at masubo. Maganda siyang gamitin at hindi masyadong mahal. Sige, kukunin ko. At binayaran nga nito ang isang cellphone. Tapos dumiretso na sa dating bahay nila. Habang busy pa rin si Camila at si Jennifer sa paghahanda ng makakain para sa bisita nitong galing Amerika. Siguro tama na to, Camila. Hindi din naman mauubos ni Cheska to. Tama nga, ma'am. E di tayo nang kakain, tayo ang uubos nito. Mamaya nga pala, Camila, sabay tayong mamamasyal sa mall kasama si Cheska. Wag na po, ma'am, nakakahiya po. Dito na lang po ako sa bahay. Talaga? Ayaw mo? Hindi ka ba nagbabagot dito sa bahay? Nag-aalalang tanong ni Jennifer sa kanya. Hindi naman po. Kung mababagot naman po, ako ay tatawagan ko ang anak ko. Nakakadagdag gana talaga ng trabaho pag may inspirasyon ka. Totoo po yan, ma'am. Si Tintin lang po talaga ang nakakatanggal ng pagod ko. Nasa airport na pala si Cheska. Sunduin ko muna ha. Sige po, ma'am. Saka nagmadaling nagpaandar ng sasakyan si Jennifer para sunduin ang kanyang kaibigan na si Cheska. Hindi din naman ito nagtagal sa kanyang pagsundo sa kaibigan. Nandito na kami, sabi ni Jennifer. Welcome, ma'am.
Sabi ni Camila sa bisita. Salamat. Sagot nito na medyo may pagtataway. Camila, pwede bang kunin mo tong dala ko? Pakilagay mo lang sa bakanting kwarto. Sige po ma'am. Saka kinuha ang isang napakalaking luggage. Magbigat ba Camila? Gusto mo tulungan kita? Tanong sa kanya ni Cheska na kunwari concern sa kanya. Hindi na ma'am, kaya ko na po. Dinala naman ni Jennifer si Cheska sa dining table kung saan nakahanda na ang lahat ng pagkain nila. Halika Cheska, maupo ka dyan. Alam mo, ako nagluto ng adobo. Tinuruan ako ni Camila, ang galing niyang magturo. Proud na sabi nito sa Alam mo, ibang feelings ko sa katulong mo. Feeling mo lang yan, mabait si Camila. Sa katunayan nga may anak na yan. Iniwan sila ng anak niya. Basta, iba pa rin, bantayan mo yung fiancé mo. Magandang katulong mo, hindi basta-basta. Hindi ako mag-iisip ng hindi maganda sa kanya. Dahil napaka-responsable sa nanay, siya na sa kanyang anak. At malaki ang tiwala ko sa kanya. Habang si Gab ay busy naman sa pakipag-usap niya sa pinsan niyang si Alexa. Wow, bumili ka ng bagong cellphone? May naaamoy ako, pinsan ko. Ano ka ba? Pero sa'yo lang to. Sa'yo lang ko ito sasabihin. Sige, sabihin mo na at makikinig ako. Si Camila ay nasa bahay ko. Ano? Binahay mo ang dalawa? Ibang klase ka rin. Hindi ganyan ang ibig sabihin. Si Camila ay namasukan sa amin ng fiancé ko bilang isang katulong. Tapos, anong connection ng cellphone mo sa pagiging katulong niya? Yan nga ang problema ko eh. Hindi ko naman nakalimutan si Camila eh. Mahal ko pa rin siya. Itong cellphone na binili ko ay para sa kanya dahil kinuha ko ang cellphone niya at sinira ko dahil sa Edward na iyan. Nababaliw ka na ba? Paano kung malaman ni Jennifer ang tungkol sa inyo? Kaya nga sekreto lang natin to. Ano ang pwede mong i-advise sa akin? Alam kong magaling ka pagdating sa bagay na yan. Ako, natatakot sa ginagawa ninyo. Naawa naman ako kay Jennifer. Pero hindi naman matuturuan ang puso natin, di ba? Malaki ka na, alam mo na ang tama at mali. Wow, ang ganda naman ng advice mo. Pero ang totoo, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Mas lalo akong nababaliw kay Camila. Paano naman si Jennifer? Ay ewan ko sa'yo, Gab. Umalis naman ang dalawa para ipasyal ang bisita nitong si Cheska habang naiwan ang mag-isa sa bahay si Camila. Hindi na ako magtatagal, Alexa. Napadaan lang ako sa bahay na to para humingi ng konting advice mo. Ikaw na ang bahala sa bahay na to. Feel free ka naman dito kung kailan mo gustong pumunta. Sige Gab, mag-ingat ka palagi.